Hello everyone! Welcome to Sebi's Journey. Marami pong nagtatanong kung paano ko nalaman na may Down syndrome si Sebi. Noong pinagbubuntis ko si Sebi, okay ang lahat. Walang nakitang problema. Hindi na din ako nagpa-CAS or CAS dahil sabi ng OB ko, kung wala naman daw sakit ang family, okay lang naman daw kung hindi na. Noong araw na sinilang ko si Sebi, ang sabi ng pizza sa mama ko is parang may DS ang baby ko dahil may mga signs siya. Pero nag-alangan dahil half Korean si Sebi and half Filipino. Then after 1 week, binalik siya sa pedya for check-up. Mukhang wala naman daw siyang DS. Lumipas ang 10 months at nagka-pneumonia si Sebi. Sabi ng pedya, magpa-2D echo daw si Sebi at magpa-karyotyping. So inuna namin ng 2D echo. Nakitaan siya ng 2 butas sa heart pero hindi naman daw kailangan operahan dahil parang yung isa ay nag-heal at yung isa naman daw ay hindi ganun kalaki. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa, hindi ko alam ang gagawin ko. Para akong nanlamig na hindi ko maintindihan at hindi ako makagalaw sa narinig ko. So sabi ng pedya, need na talaga niya ng karyotyping para ma-sure namin at matahimik ang lahat. Pero undenial pa din ako. Ito yung araw ng karyotyping ni Sebi. Masyado akong natatakot. Buti na lang sinamahan ako ng 2 kong tita at tito. At sila din ang nag-sponsor kay Sebi. Dahil nga single mother ako, wala akong work, sila na nag-sponsor at nagbayad para lang makasigurado kami kung meron ngang Down syndrome si Sebi. Kaya laking pasasalamat ko sa support ng mga mahal ko sa buhay. After niya makuhanan ng blood, 1 to 2 months daw ang result. So hindi ko muna pinansin dahil matagal pa naman. Although nakikitaan ko siya ng sign, binabaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko, maniniwala lang ako pag nakita ko na ang result. At dumating na ang araw na kinatatakutan ko. And yes, na-diagnose si Sebi ng trisomy 21. Hindi ko alam mararamdaman ko, hindi ako naiyak. Kasi masaya ako sa anak ko at napaka-sweet. Siguro nauna ko muna kasing nakilala kung gaano ka-sweet at ka-lovable si Sebi bago ko nalaman ang result. Yung tipong pinasasaya niya ako palagi at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi pwedeng hindi mo siya mamahalin. Totoo nga ang sabi nila na sila ang pinaka-sweet na tao sa mundo. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng suporta ng family ko sa journey namin kahit na single mother at walang father si Sebi. Hindi nila pinaramdam kay Sebi. Kaya maraming salamat po sa lahat.